Nagising ako sa bigat ng aking pakiramdam at mga boses sa aking tabi na mga nagbubulungan. At ang malinaw sa aking pandinig na naging dahilan ng aking pagmumura. "Ibaba mo kasi pre, puso diyang inaano mo, gahagi," sabay tawanan. Wala man akong magawa dahil sa dami ng aking nainom, pero alam ko na hindi maganda ang aking kalagayan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Donna, 33 years old, pamilyado at may dalawa na rin kaming anak ng mister ko. Tulad ng iba mong tagapakinig at mambabasa, ay gusto ko ding mag-share ng kwento. Kwento na noong una ay gusto kong sisihin ang nasa itaas kung bakit nangyari sa akin. At pakiramdam ko ay hinayaan niyang walang hiyain ako ng mga tao na aking pinagkakatiwalaan. Kwento na sa huli ay naisip kong maaaring may dahilan kung bakit nangyari sa akin. At pwedeng ang pangyayari palang iyon ang bumago sa aking kinabukasan patungo sa kung saan ako naroon ngayon. May maayos na pamumuhay sa piling ng aking engineer na asawa at dalawa naming anak. Sabihin na lamang natin na natagpuan ko ang kakontentuhan sa kabila ng pangyayaring pwede sanang magpabagsak sa aking kinabukasan. Lumaki akong nasa poder ng aking lolo at lola, kasama ang aking kapatid na babae, mas nakababata sa akin. Hiwalay ang aking mga magulang, subalit kung saan kami lumaki ng kapatid ko ay nasa paligid lang din naman ang hiwalay namin na magulang. Meron lang kinakasama si mama at may anak na rin sila. Samantalang si papa naman ay naghanap lamang ng makakasama sa buhay noong mapatapos niya ng pag-aaral ang bunso kong kapatid. Mahirap ang magkaroon ng broken family. Para bang pakiramdam ko ay laging may kulang. Lalo na noong panahon ng pag-aaral ko ng elementary na madalas involve ang magulang. Pero dahil meron naman kaming lolo at lola na siyang tumayong magulang, all goods pa rin. Hindi nga lang mawala sa isip ko lalo na noong malaman ko ang kahalagahan pagbuo ang pamilya. Ano nga kayang meron kung nagkataon na buo ang aming pamilya? Ako, kapatid ko, si mama at papa sa iisang bubong. Na minsan dumating sa akin ang salitang, paglaki ko at nag-asawa ko, hindi ako papayag na matulad sa amin ng kapatid ko, ang mga magiging anak ko. Sinikap ko ang maging mabuting apo at mag-aaral sa school na hindi ko alam. Dahan-dahan na pala akong binabago ng aking mundong ginagalawan. At iyon ay simula noong magkaroon ako ng barkada noong elementary, na lumala noong high school at magkaroon ako ng boyfriend na outsider. Napakiramdam ko ay nasa tama pa ang lahat. Bukod sa kung minsan ay nakakapagsinungaling ako sa aking lolo at lola, pag-uutos sa aking kapatid na huwag magsasabi ng totoo kung magtatanong tungkol sa akin about sa school. Dahil nagpang-abot kami ng kapatid ko sa pag-aaral at nasa isang campus lang naman kami. At ang mga bisyo na aking natutunan noong pumasok ako ng high school nang magkaroon ako ng boyfriend na outsider. Dahan-dahan akong naging sakit sa ulo ng aking lolo at lola dahil naipapatawag na rin sila sa school dahil nasasangkot ako sa mga away school. At ang pinakamalaki kong naging problema noong high school ay noong muntikan na akong mabuntis dahil sa labis na pagmamahal at tiwala sa aking outsider na boyfriend na isang tricycle driver. May mga bagay kasi siyang naibibigay sa akin na hindi ko nakukuha, na wala sa mga nagpalaki at nagpapaaral sa akin, lalo na pagdating sa pera. Isa rin yun sa halos sumira ng aking pag-aaral. Dahil umabot sa putong mas gusto ko ang kasama si Rael kesa ang magpunta sa school. Tambay dito, tambay doon. Hanggang sa ang pakikipagbingo sa letra ng I
ay aming maumpisahan. Nagsimula sa takot, pangamba, pag-aalinlangan, pero nang masanay na hindi naman nagkakaroon ng problema at tiwalang hindi ako pababayaan ni Rael na aking boyfriend, ay naging normal na lamang sa akin at kung kailangan na umisa muna kami bago magsiuwi sa kanya-kanyang bahay, gagawin namin. Kung minsan ay kinakailangan ko pa ang magpagabi ng uwi para hindi mahalata ni Lola na nakainom ako. Pero kapag dumating talaga ang gusot, doon mo lang malalaman ang totoong hangarin ng isang tao at kung sino ang iyong tunay na kakampi. Isang buwan akong delay at iba na talaga ang aking pakiramdam. Agad ko iyong ipinaalam kay Rael na aking boyfriend. Wala naman akong narinig na hindi maganda mula sa kanya. At wala rin akong anumang naramdaman na may gagawin siyang hindi maganda. Dahil ang totoo niyan, bago kami naghiwalay, nung huling araw na pala namin ng pagkikita, ay naka 3 rounds pa kami. Kaya sa isip ko, anuman ang mangyari, ay hindi ako mag-iisa at may Rael na nandyan para sa akin. Sumunod na araw ay hindi ko nakita si Rael ni paramdam, wala. At hindi normal ang ganoon sa aming relasyon. Hindi na ako nakatulog matapos ang maghapon. Nawala akong nakita ang Rael at nagparamdam na Rael. At sa mga sumunod pang araw, nakonfirma ko ilang araw nang hindi napila si Rael. At ang sabi pa ng isang tricycle driver ay umuwi raw ng probinsya. Pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa. Anong gagawin ko? Pero sa halip na masiraan ako ng diskarte dahil nangyari na, kahit alam kong magiging kasiraan sa akin, nagtanong ako sa aking mga kaklase kung ano ang magandang gawin. Dahil ayokong matuloy ang aking pagdadalang tao. Doon ko naramdaman na bukod kay Rael na inakala kong hindi ako magagawang iwan, ay meron pa rin pala akong mga kaklase na handang tumulong sa akin. At buong akala ko talaga ay kakalat sa buong school ang nangyari sa akin. At dadami ang makakaalam pero hindi naman. At sa pagitan lamang din ng batch namin. Konti lang naman kasi kami. At doon ay naisuggest nila sa akin ang coke at paracetamol. Bagay na gumana naman. O baka naman talagang nataon lang na delay ako at nagpanik na rin nang masabi ko kay Rael at lalo na nung umuwi siya ng probinsya. Kung sa bagay ay subok na rin naman pagdating sa kalokohan ang aking mga kaklase. At kung makailang beses na rin kaming nagkasama-sama pagdating sa kabulastugan. Bukod sa maasahan ay mapagkakatiwalaan din naman. Simula first year high school ay magkakaklase na kami. At ang ilan naman maliban sa transferee, elementary pa lang classmate ko na. Marami na rin kaming party na pinagsamahan lalo na noong pasukin namin ang mundo ng pagiging high school. At maging pagdating kay Rael o jowa ng sino man, sa buwatan kami. At masasabi kong high school na nga ang pinakamasayang level ng pag-aaral kung hindi nangyari sa akin ang pakiramdam ko ay sumira ng aking pagkatao. 5 babae, 4 na lalaki kaming 4th year high school, isang private na paaralan. Nagkayayaan isang hapon dahil birthday ng isa sa tropa o kaklase namin na lalaki. Maraming bisita at may mga guro din na maaga naman nagsiuwi at kaming magkakaklase na lang ang naiwan at nagkayayaan ng inuman. At dahil hindi ko naman alam kung ano ang mga pupwedeng mangyari sa susunod pang ilang oras. At bukod pa doon ay lahat kaming magkakaklase ang magkakaharap sa lamesa. Sa pagdaan ng bawat oras ay ang pagdami ng alak na aming nauubos. Kasunod noon ay ang paglubog ng araw na kasabay ng pagsisiuwian ng ilan sa aking kaklase na babae. At dahil kampante at malapit lang naman ang aking bahay at kaya namang lakarin, nagdesisyon akong doon muna dahil nandoon pa ang karamihan sa amin. At dahil nasa harapan ko lamang ang aming iniinom, nagpatuloy pa rin ako dahil pakiramdam ko ay okay pa naman ako. Pero sa pagkagat ng dilim, na ilaw na lang ang nagsisilbing liwanag ng paligid, ay ang tuluyang pagkablangko ng lahat para sa akin. Nagising ako sa bigat ng aking pakiramdam at mga boses na tila ba nagbubulungan sa aking tabi.
At ang malinaw na aking narinig na hindi ko napigilan ang sumigaw at mapamura. Ibaba mo kasi pre. Pusod kasi ang inaano mo gagi. Sabay kanilang tawanan. Wala akong magawa at pakiramdam ko ay antok, pagod na susuka na parang ewan. Pero isa lang ang alam ko ng gabing iyon. Wala ako sa amin at hindi maganda ang sitwasyon ko. Madaling araw nang ako ay magising. Wala ako sa bahay kung saan kami nagkaroon ng selebrasyon. Nasa waiting shed ako kasama ang isa sa aking kaklasing lalaki. Natulog habang nakaupo. Masakit ang aking buong katawan at kasukasuan, lalo na ang aking kuwan. Wala rin ang aking panloob itaas. Umalis ako sa waiting shed na pakiramdam ko ay nakipag-boxing ako sa hindi ko ka-level. At nagzinknit lang sa akin ang lahat noong makauwi ako sa bahay at naliligo sa banyo. Awang-awa ako sa aking sarili. Gusto kong sisihin ang nasa itaas dahil ang nasa isip ko, pinabayaan niyang mangyari ang bagay na iyon sa akin. At halos lahat ng aking kaklase na sangkot sa nangyari. At ang pag-iwan sa akin ng mga kaklase ko na kapwa ko babae. At sila bilang aking mga pinagkakatiwalaan na kaklase, tropa at kaibigan. Hindi ko inasahang aabot sa ganoonan lahat. At hindi ko alam kung sino o kanino ako makikipag-usap matapos ang lahat. Halos isang linggo rin akong naalis ng bahay. Nakapangbihis school pero hindi ako sa school napunta. Gusto kong mapag-isa at kalimutan ang nangyari sa akin kahit pansamantala. Alam ko na meron akong karanasan pagdating sa lalaki at alam kong alam iyon ng aking mga kaklase. Alam ko rin na bukod sa aking mga kaklase kahit ako may kasalanan. At siguro, hindi ko pwedeng sabihin na may tiwala ako sa kanila matapos ang lahat. Dahil matagal ko nang alam na ang alak ay isa sa dahilan ng maraming pagkakasala at kasalanan. Ilang ulit akong nagsimba hanggang sa ikumpisal ko ang nangyari sa akin. At sa aking muling pagbalik sa school, alam kong hindi ko na kaya pang magtiwala sa kanila. Kumilos na tulad ng dati. Sinabi ko yun sa aking mga kaklase na babae. Wala akong pake kung anong isipin nila sa akin. Ang gusto ko, malaman nila na pwede ring mangyari sa kanila ang nangyari sa akin. Wala namang pinagkaiba dahil eksperyensado na ako. Nataon lang na 4 yung naging dahilan ng aking pagbabago at hindi sila ang gusto kong gumawa ng ganoon sa akin, kundi yung taong nagmamahal sa akin. Malaki ang binago ng pangyayaring iyon ng gabing iyon. Mula noon ay naging matuwid akong estudyante at nakagraduate ng walang aberya. Mas nabigyan ko rin ng halaga ang mga bagay na ginagawa sa akin ng mga taong nag-aruga at ang nagpaaral sa amin ng kapatid ko. Mas magaan kumilos ng walang itinatago o tinataguan at akalain kong nakagraduate ako ng 4 na taon sa college with proud parent. At ang pinagsama-sama nilang tulong. 28 years old na ako nung may kasal sa aking engineer na boyfriend at ngayon asawa ko na. 5 taon na kaming kasal at may 2 anak. Hindi man maganda ang nangyari sa akin para mabago ang aking landas. At inihihingi ko ng tawad ang aking pag-iisip na kanya akong pinabayaan. Ipinagpapalagay ko na lang na siguro kung hindi iyon nangyari sa akin baka mas worst pa ang nangyari sa akin. At hindi itong buhay ko ngayon ang meron ako.